Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga ka-confession. Gusto kong ibahagi ang naging pagkakamali ko. Itago niyo na lang po ako bilang si James. 25 years old ako noong nangyari ito. Isang normal na tao, single, at nagtatrabaho ng payapa bilang isang hardinero sa isang mayamang pamilya dito sa Laguna. 5 taon na akong naninilbihan sa kanila at ang amo ko na si Jimmy, ang anak ng may-ari ng bahay, ay nakapag-asawa na hindi gusto ng magulang nila. Isa rin akong boy dito. Stay in ako. Kaya lahat ng kaganapan ng pamilya ay alam ko. Pero hindi naman ako nangingialam sa kanila. Jimmy, anong klaseng babae ang gusto mong pakasalan? Eh, saan mo ba nakuha yan? Sana naman pumili ka ng desente. Galit na sermon ni Madam Jen kay Jimmy. Matanda naman na si Sir Jimmy. Nasa 24 years old na ito. At mukhang magpapakasal na rin sila ng girlfriend niya. Ang rinig ko, sa bar niya nakilala yung babae. Kaya siguro ayaw ng magulang. Busy ako nito sa pagdidilig ng halaman. Pero rinig ko pa rin ang usapan nila dahil sa bukas ng bintana. Habang hawak kong mahabang hose at dahan-dahang binabasang mga halamang santan at gumamela sa gilid ng mansyon. Dinadala ng hangin ang bawat sigaw ni Madam Jen palabas ng bintana. Tahimik ang buong bakuran noon. Kaya malinaw na malinaw kong naririnig ang galit sa boses niya. Ma, ano bang hindi niyo matanggap kay Sam? Dahil ba sa dati niyang trabaho? Nabago ko na siya. Iba na rin ang work niya. Kaya tanggapin niyo na lang siya. Dahil wala naman kayong magagawa eh. Dahil papakasalan ko pa rin siya. Sagot ni Jimmy. Ramdam ko ang bigat ng tensyon kahit nasa labas lang ako. Saglit akong napahinto sa pagdidilig at napatingin sa malaking bintanang may puting kortina. Kita kong anino ni Madam Jen na tila padabog na naglalakad, habang si Sir Jimmy naman ay nakatayo lang at matigas ang muka. Hindi ko man nakikita ng buo ang eksena. Alam kong seryosong pinag-aawayan nila. Hindi naman na ako nagtagal doon dahil ayokong isipin nila na nakikichismis ako doon. Pero pagdating sa staff room, sila Inday, iyon ang usap-usapan. Maliit lang staff room namin. Pagpasok ko pa lang, agad ko nang narinig ang bulungan nila habang nagkakape. Halatang excited sila sa balitang kasal ni Sir Jimmy. Maski naman ako si Madam, ayoko din sa ganoong babae. Saad ni Inday. Aga-aga, chismisan ng chismisan oh. Ano bang klaseng babae kasi? Tanong ko. Napatingin sila sa akin at tinawanan pa ako. Eto nga, ayon sa source ko, mababa daw ang lipad ng girl ni Sir. Pero wala naman magawa ang reyna dahil tumibok ang puso ng prinsipe. Kwento nila, napailing na lang ako habang umiinom ng tubig. Kahit curious ako, ayoko pa rin manghusga agad dahil hindi ko pa naman nakikita ng personal ang babae. Pero hindi ko maikakaila na naaapektuhan ako sa mga naririnig ko. Sa laki ng bahay na iyon, mabilis kumalat ang usapan, lalo na kapag may bagong taong papasok sa pamilya. Nagkwentuhan pa kami saglit, pero bumalik din kami agad sa trabaho. Ilang buwan nang lumipas, nagpakasal si Sir Jimmy at ang kanyang girlfriend. Tahimik lang naging kasal nila, piling bisita lang dumalo. At kapansin-pansin na parang hindi ganoon kasayang pamilya ni Sir Jimmy. Kahit nakangiti si Madam Jen sa harap ng mga bisita, halata pa rin sa mukha nitong pilit na pagtanggap. Noong unang beses kong makita si Ma'am Sam bilang asawa ni Sir Jimmy, nagulat ako dahil napakaganda pala niya. Mestiza siya, mahabang buhok, at palaging maayos manamit. Mahinhin din siyang magsalita at marunong gumalang sa aming mga kasambahay. Tuwing umaga, bumabati siya sa amin at minsan pa nga
Nagbibigay ng pagkain kapag may sobra sa in-order nila. Pero kahit ganoon, dama ko pa rin na may malamig na tingin sa kanyang pamilya ni Sir Jimmy. Kapag sabay-sabay silang kumakain sa mahabang hapag, madalas tahimik lang si Ma'am Sam, habang si Madam Jen naman ay bihirang kausapin siya. Kahit kaming mga staff, naiilang minsan, lalo na sa bigat ng atmosphere sa loob ng bahay. Miss Jamay, simula nang dinala ni Sir Jimmy ang kanyang asawa sa bahay, ay parang lumamig ang paligid. Dito sila tumira, para naman daw makita ng magulang ni Sir kung anong nakita niya kay Ma'am Sam. Noong araw na tuluyan nang lumipat sina Sir Jimmy at Ma'am Sam sa mansyon, naging abala kaming lahat sa bahay. Maaga pa lang, ay may mga truck nang dumarating sa gate. Puro mamahaling gamit, malalaking maleta, at mga kahon ng kung ano-anong gamit ni Ma'am Sam. Tahimik lang akong nag-aayos ng mga halaman sa driveway, habang pinapanood silang bumababa sa sasakyan. Mahal, ito si James. Hardinero namin yan. Pero kung mayroon kang gustong puntahan, pwede mo rin siyang maging driver. Saad ni Sir Jimmy. Napatingin sa akin si Ma'am Sam at ngumiti ng bahagya. Hindi katulad ng inaasahan kong suplada o maarte. Maamo palang mukha niya at mahinhin kung magsalita. Magandang umaga po, Ma'am Sam. Bati ko. Nagdidilig din kasi ko ng halaman. Tumutulo pa ang tubig mula sa hose habang nakatayo ako sa tabi ng mga halamang orchids na bagong tanim sa hardin. Good morning, James. Bati niya sa akin. Unang tingin ko kay Ma'am Sam, ay okay naman siya. At mukhang mabait kaya naman siguro nagustuhan rin ito ni Sir Jimmy. Hindi rin siya kagaya ng ibang mayayamang amo na mataas ang tingin sa sarili. Kapag nakakasalubong niya kami sa bahay, lagi siyang marunong ngumiti at bumati. Madalas wala ang parent ni Sir Jimmy dahil sa negosyo nila at maski din si Sir Jimmy. Pero si Ma'am Sam ay sa bahay lang. Malaki ang mansyon, kaya minsan parang napakatahimik nito kapag siya lang tao sa loob. Madalas ko siyang nakikitang nakaupo sa beranda habang umiinom ng kape o kaya naman tahimik lang na nakatanaw sa garden. Minsan, habang nagwawalis ako malapit sa garahe, napansin kong matagal siyang nakatingin lang sa fountain sa gitna ng bakuran. Parang malalim ang iniisip. Doon ko naisip na baka nahihirapan din siyang makibagay sa pamilya ni Sir Jimmy. James, busy ka ba? Tanong niya sa akin. Nasa staff room ako noon at nag-aagahan lang ng pandesal at mainit na kape. Kakagaling ko lang sa paglinis ng likod bahay, kaya medyo pawisan pa ako. Hindi naman po, sagot ko habang nag-aagahan ng kape. Pwede mo ba akong samahan sa mall? Mayroon lang akong bibilhin. Tanong nito sa akin. Nagulat pa ako nang akong yayain niya. Dahil kadalasan, ay driver talagang kasama ng mga amo kapag may lakad. Pwede po. Aayusin ko lang po yung kotse. Sagot ko. Ubusin mo muna yung kape mo. Saad niya. Sige po. Salamat po. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit, pero magaan siyang kasama. Habang nasa kotse kami, minsan nagtatanong siya tungkol sa buhay ko. Kung taga saan ako, gaano na ako katagal sa trabaho, at kung may pamilya na ba ako. Hindi naman ako sanay na kinakausap ng ganoon ng amo, kaya naiilang pa ako minsan. Tahimik lang siya, pero noong sinamahan ko siya, grabe pala siya mag-shopping. Pero dahil mayaman naman ang asawa niya, ay mukhang hindi nito dama yun. Halos lahat ng pasukin naming butik ay may binibili siya. Mamahaling bag, pabango, sapatos, at kung ano-ano pa. Ako naman, sunod lang ng sunod habang buhat ang mga paper bag. Pero kahit shopping ng shopping si Ma'am Sam, hindi siya mukhang masaya. Napansin kong madalas siyang mapatulala
O kaya ay tahimik na lang habang nakatingin sa mga tao sa mall. Parang may lungkot sa mga mata niya na hindi niya masabi. Para sa'yo, saad niya sa akin. Inabot niya sa akin ng isang t-shirt. Kulay itim iyon at halatang branded pa. Naku, salamat po ma'am. Sagot ko. Ngumiti lang siya at sinabing bagay raw iyon sa akin. Hindi ko alam kung paano magre-react dahil unang beses na may amo na binilhan ako ng gamit. Pakiramdam ko noon, mabait lang talaga siyang tao at mali ang tingin sa kanya ng pamilya ni Sir Jimmy. Miss Jamay, ganun lang kami. Akala ko ay magiging maayos ang lahat hanggang sa nagpasama siya sa akin. Medyo gabi na ito pero pinatigil niya ako sa isang hotel. Madilim na noon at bahagya ng kumukonti ang sasakyan sa kalsada. Akala ko noong una ay kakain lang kami sa labas o may bibilhin siyang importante. Tahimik lang siya buong biyahe at nakatingin lang sa bintana habang ang ilaw ng mga poste ay tumatama sa mukha niya. Nang huminto ako sa harap ng hotel, napakunot ang noo ko dahil mamahalin at madalas puntahan ng mga mayayaman na gustong magtago sa mata ng iba. Pag tumawag si Jimmy, sabihin mo nag-dinner lang ako kasamang friends ko ha. Saad niya sa akin. Sandali akong natigilan dahil parang may kakaiba sa sinabi niya pero hindi na ako nagtanong. Amo ko pa rin siya at trabaho ko lang ang sundin ng gusto niya. Nagtataka man pero tumango pa rin ako, Miss Jamay. Akala ko naman ay mayroon lang siyang friend na kasama. Pero isang oras ang lumipas, lumabas ito ng hotel na mayroong kasamang lalaki. Tahimik lang ako, pero dama kong mali. Pareho sila nasa likod at nag-uusap. Hindi na ako bata para hindi malaman na mali iyon. Habang nagmamaneho ko pa uwi, kitang-kita ko sila sa rearview mirror. Mahina lang ang ilaw sa loob ng sasakyan, pero sapat na iyon para mapansin kong sobrang komportable nilang dalawa sa isa't isa. Paminsan-minsan ay nagtatawanan sila ng mahina at may mga pagkakataon pang dumadampi ang kamay ng lalaki kay Ma'am Sam. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko noon nang marinig kong tinatawag siya ng lalaki sa palayaw na tila matagal na nilang ginagamit sa isa't isa. Hindi ko man naririnig ng buo ang usapan nila, malinaw pa rin sa akin na hindi normal na kaibigan lang turing nila sa isa't isa. Nanatili pa rin akong tahimik hanggang sa isang eskinita ay doon niya binabata yung lalaki. Madilim ang lugar na iyon at halos walang tao. Huminto ako sa gilid ng kalsada at mabilis na bumaba ang lalaki. Bago nito isinarang pinto ng sasakyan, napansin kong hinawakan pa nito ang kamay ni Ma'am Sam na parang ayaw pang bumitaw. Tahimik lang akong nakatingin sa harapan, kunwari wala akong napapansin. Pero sa loob-loob ko, parang may mabigat na bumabara sa dibdib ko. Pakiramdam ko kasi ay may mali akong nagiging parte kahit wala naman akong ginagawa. Pagkababa ng lalaki, ay bigla akong inabutan ng pera ni Ma'am Sam para sa katahimikan ng lahat. Saad niya, napatingin ako sa perang hawak niya. Makapal yun at halatang malaking halaga. Wag na po ma'am, saad ko. Ayokong tanggapin noong una dahil alam kong hindi tama. Pakiramdam ko, kapag tinanggap ko yon, ay para ko na ring tinanggap ang pagiging kasabwat sa ginagawa niya. Para sa lola mo na nasa ospital. Saad niya, Miss Jamay, nakuha niya ako doon. Nasa ospital nga ang lola ko, pero kaya naman namin magbayad. Ayoko sana, pero pinilit pa rin niya ako. Noong marinig kong nabanggit niyang lola ko, doon ako natigilan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yon, pero alam kong totoong sinabi niya. Ilang linggo na ring nasa ospital ang lola ko dahil sa sakit nito. At kahit kinakaya namin ang gastusin,
Hindi ko maikakailang malaking tulong sanang perang iyon. Dahan-dahan kong tinanggap ang sobre habang hindi ko magawang tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay may bahagi ng sarili kong bumigay. Naging paulit-ulit ang nangyari. Pero ako ay nananatiling tahimik. Tuwing gabi na may lakad si Ma'am Sam, ako ulit ang inuutusan niyang maghatid. At sa bawat pagkakataong ginagawa ko iyon, mas lalo akong kinakain ng konsensya ko. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na rin ako sa sikreto naming dalawa. Minsan pa nga, pagkatapos naming ihatid ang lalaki, bibigyan niya ulit ako ng pera o kaya'y mamahaling gamit. Hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa maling sitwasyon. Hanggang sa isang gabi, wala ang mga amo namin at tulog ng ibang mga kasama namin. Ay pinatawag ako ni Ma'am Sam na pumunta sa kwarto nila. Tahimik ang buong mansyon noon. Tanging tunog lang ng aircon at mahinang huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Nasa staff room ako at nagpapahinga nang biglang may kumatok sa pinto. Isa sa mga kasambahay ang nagsabing pinapatawag daw ako ni Ma'am Sam sa kwarto nila ni Sir Jimmy. Akala ko naman ay mayroong iuutos sa amin. Naglakad ako papunta sa second floor habang kinakabahan ng kaunti. Pagdating ko sa harap ng kwarto nila, bahagya pang nakabukas ang ilaw sa loob. Kumatok ako ng mahina bago pumasok. Miss Jamie, pagpasok ko doon, ay talagang hindi ko inaasahan ang nangyari. Na ako na palang kanyang next target. Sinubukan kong umiwas at sabihin sa sariling mali iyon dahil asawa siya ng amo ko. Pero tao lang din ako, Miss Jamie. Mahina ako noong gabing iyon. Hindi ko na malayang tuluyan na akong nahila sa kasalanang matagal ko nang alam na mali. Ngayon, isa na ako doon at hindi ko na kayang magsalita pa dahil involved na ako sa ginagawa ni Ma'am na mali. Pagkatapos noon, hindi na ako makatingin ng maayos kay Sir Jimmy tuwing nakakasalubong ko siya. Sa tuwing mabait siyang nakikipag-usap sa akin o tinatanong kung maayos bang trabaho ko, mas lalo akong kinakain ng guilt. Hindi mo rin naman ako masisisi, hindi ba? Busy siya sa work niya at pinapabayaan niya ako. Saad ni Ma'am Sam sa akin. Madalas niya iyon sabihin tuwing kaming dalawa lang. Para bang gusto niyang kumbinsihin ako na may dahilan ng lahat ng ginagawa namin. At sa paglipas ng panahon, pati ako ay nagsimulang maniwala sa mga palusot na iyon. Naging madalas ang nangyayari sa amin ni Ma'am Sam at lagi iyon nangyayari pag wala ang mga amo namin. Sa bawat pagtatagpo namin, mas lalo akong nalulubog. Alam kong mali, pero hindi na ako makaalis sa sitwasyon. Natatakot akong mawalan ng trabaho. Natatakot din akong mabunyag ang lahat. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil sa nalunod na kami sa kamalian, ay hindi naming inasahan na mayroong hangganan ng lahat. Hindi kami nahuli sa akto. Pero isang umaga, maaga pa noon, at nagdidilig ako ng halaman sa harap ng bahay nang biglang dumating si Sir Jimmy. Halatang puyat ito at masamang timpla. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at diretso akong nilapitan. Galit na galit si Sir Jimmy sa akin at sinuntok niya pa ako dahil sa galit. Bakit gabi-gabi kang pumapasok sa kwarto namin? Galit niyang sigaw. Hindi na ako nakaiwas nang suntukin niya ako sa muka. Napaatras ako at muntik pang matumba sa mga paso. Nagulat ang ibang kasambahay at dali-daling lumabas para umawat. Patuloy lang siya sa pagsuntok sa akin hanggang sa inawat na lang ito. Sigaw siya ng sigaw. Pinakita niya sa akin ang picture na mula sa isa sa mga tauhan niya. Nanginginig akong tumingin sa cellphone niya. Kitang-kita sa litratong pagpasok ko sa kwarto nila Ma'am Sam noong gabing wala siya sa bahay. May iba pang kuha na ilang beses akong pumapasok doon ng gabi. Doon ko naramdaman na tapos ng lahat.
Wala nang maitatago pa. Lumuhod ako kay Sir at humingi ng tawad at inamin ko ang lahat sa kanya. Sabi na, binalaan na kita Jimmy tungkol dyan sa babaeng yan. Gulo lang dala niyan. Saad ni Madam Jen. Halos manginig ang buong sala sa lakas ng boses ni Madam Jen. Nakatingin siya kay Ma'am Sam na noon ay tahimik lang sa isang sulok. Habang si Sir Jimmy naman ay hingal na hingal sa galit. Naroon din ang mga kasambahay. Lahat ay hindi malaman kung sinong unang gagalaw o magsasalita. Pakiramdam ko noon ay napakaliit kong tao. Hindi ako makatingin ng diretsyo dahil sa hiya at konsensya. Dumudugo pa ang gilid ng labi ko dahil sa suntok ni Sir Jimmy. Pero mas masakit ang pakiramdam na alam kong tama ang galit nila sa akin. Narinig ko si Madam Jen na paulit-ulit na sinasabing hindi na sana umabot sa ganoon kung nakinig lang si Sir Jimmy sa kanila noon pa man. Habang si Sir Jimmy naman ay paulit-ulit akong tinatanong kung bakit ko nagawa yun sa kanya matapos niya akong pagkatiwalaan ng matagal. Wala akong maisagot kundi puro paghingi ng tawad. Kahit anong paliwanag ko, alam kong walang dahilan ng sapat para maburang ginawa kong kasalanan. After ng gulong iyon, ay pinaalis na nila ako sa bahay. Humingi ako ng tawad sa kanila, pero alam kong hindi nila iyon maibibigay sa akin. Sobra kong pinagsisihan ng nangyaring iyon. Doon ako natutong mabuhay ng maayos. Tinuring nila akong tao at pinagkatiwalaan. Hindi ko akalaing sa huli, ako rin palang sisira sa tiwalang ibinigay nila sa akin. Habang palabas ako ng gate ng mansyon, hindi ko maiwasang mapatingin sa hardin na matagal kong inalagaan. Ang mga halamang ako mismong nagtanim at nag-alaga araw-araw ay tila ba tahimik lang na nagpapaalala sa akin ng mga panahong maayos pang lahat. Ang ayos-ayos ng buhay ko, pero sa isang tukso ay nasira ako. Hindi naman ako dating masamang tao, Miss Jamay. Tahimik lang akong namumuhay noon. Kontento na ako sa simpleng trabaho at sa maliit na sweldo na sapat para makatulong sa pamilya ko. Pero isang maling desisyon lang palang kailangan para tuluyang masirang pangalan at pagkatao ng isang tao. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil alam kong may pagkakataon naman akong umiwas. Noong una pa lang na nalaman kong ginagawa ni Ma'am Sam, pwede naman akong magsumbong o umiwas sa sitwasyon. Pero nagpatalo ako sa kahinaan at sa tukso. Miss Jamay, kung kaya ko lang ibalik ang panahon, ay gagawin ko. Nalaman ko na lang din na naghiwalay na rin sila ni Sir Jimmy. May nakausap akong dating kasamahan sa mansyon, makalipas ang ilang buwan. Doon ko nalaman na tuluyan nang umalis si Ma'am Sam at nauwi rin sa hiwalayan ng pagsasama nila ni Sir Jimmy. Noong marinig ko iyon, mas lalo akong nakaramdam ng guilt. Pakiramdam ko kasi ay isa ako sa dahilan kung bakit tuluyang nasirang relasyon nila. Kahit may sarili ring pagkakamali si Ma'am Sam, alam kong hindi rin ako inosente sa nangyari. Ako naman ay umuwi sa amin. Sinabi ko na lang sa bahay na mayroong problemang pamilyang nagpapasahod sa akin, kaya pinauwi na lang ako. Hindi nila alam, isa ako sa gumawa ng problema na iyon. Tuwing tinatanong ako ng nanay ko kung bakit biglaan akong umuwi, nagsisinungaling na lang ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanilang totoo dahil alam kong madidismaya sila sa akin. Minsan, kapag mag-isa ako sa gabi, hindi ko maiwasang balikan lahat ng nangyari. Iniisip ko kung paano nagsimula ang lahat sa simpleng pananahimik ko sa sekreto ni Ma'am Sam hanggang sa tuluyan akong naging parte ng kasalanan. Doon ko naisip na totoo pala talaga na ang maling ginagawa. Kahit gaano pa katagal itago, lalabas at lalabas din sa huli. At kapag dumating ang panahon na iyon, hindi lang sarili mong maaapektuhan, kundi pati ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Hanggang dito na lang pong aking kwento. Nagmamahal, James.
Maraming salamat sa iyong pagbabahagi, James. Tunay nga ang tukso ay parang isang magandang bulaklak na sa una ay mabango. Pero may tinik na nakakalason kapag hinawakan mo ng mali. Mga ka-confession, ang kwento ni James ay isang paalala sa atin tungkol sa integridad at katapatan. Hindi sapat na tayo ay masipag sa ating trabaho. Kailangan din nating magkaroon ng matibay na moralidad. Ang pera at panandali ang sarap ay madaling makuha. Pero ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pagdidikit mo, hindi na ito kailanman magiging kasing linis ng dati. Huwag nating hayaan na ang ating mga kahinaan ang magdikta ng ating kinabukasan. Ang tunay na lalaki at babae ay marunong rumespeto sa tahanan at pamilya ng ibang tao, lalo na sa mga taong nagbigay sa atin ng pagkakataong mabuhay ng marangal. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni James? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.